Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Muli po ay naririto tayo sa lunduyan ng Hangga, Bulacan, Paumbong, Landas ng Buhay. Kung titingnan po natin sa social media, yung lahat po ng mga nangyayari sa iba't ibang panig po ng iba't ibang bansa, ay dito nyo po makikita na ipinararamdam na po ng ating Panginoon at ng ating dakilang Ama ang kanilang mga galit sa sangkatauhan. Kung pupunta po kayo sa aking pong Facebook account, may mga pinost po ako doon na kung paano po winawasak yung mga sangbahayan. Bukod pa po sa may isang bansa, yung po sa parting Hawaii, na yung mga bahay, lahat halos ay nilamon ng apoy. Na kung hindi nakapagtalunan yung mga tao sa dagat, pati sila ay nalitsyon. So ito na po yung nangyayari sa ating paligid sa iba't ibang panig ng bansa, na niyayanig na po ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon ang lahat ng mga tao. Hindi po kaya kayo o sila nasindak sa ipinagkakaloob ng ating Panginoon ng mga kaparusahan. Hindi po yan subok. Yan po ay parusa sa lahat ng mga kasalanan. Dahil sinabi po ng ating Panginoon, at aking dadalawin ang katampalasanan. Ayaw po, dumadalaw na po ang Diyos. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon, na ang kanyang pagdalaw ay pagwasak, pagpatay sa mga makasalanan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, ito na po siguro yung tamang panahon para magbalik loob na po tayo sa Kanya. Magbalik loob na po tayo sa ating dakilang Ama. Dahil ito po yung hinihingi sa atin ng ating Panginoon, na ang lahat ng mga tao ay magbalik loob na po tayo. Babasa po tayo sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 3, talatang 14. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, bawat babasahin po natin, pagbulay-bulayin po natin ito. Ang sabi po dito ng ating dakilang Ama, kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak. Sabi ng Panginoon, bakit po ba tayo pinababalik ng ating pong Panginoon? Kung hindi po kasi natin ito gagawin, paano na lamang kung yung mga napapanood mong mga kasakunaan, mga dilubyong nangyayari sa iba't ibang panig ng bansa, na halos ay nagugulantang na lamang po yung iba't ibang panig ng bansa, na ang kanilang mga bansa ay nilulunod na sa tubig. Hindi po basta-basta mga tubig, may halong putik. Nakakatakot po yung mga nangyayari at nagaganap sa iba't ibang panig po ng bansa. Sana po ay pag-isipan natin na ang mga bagay-bagay na mga nangyayaring ito, na mga nakakasindak, nakakatakot, na maganap sa ating bayan. Alam niyo po ba kung bakit ito ay mga nagaganap? Dahil po sa mga ginagawa ng mga sangkatauhan na pagsuway sa lahat po ng mga kautusan, mga batas ng ating pong Panginoong Diyos, na karamihan po ng mga tao ay winawalang halaga ang banal na kasulatan, na siyang isang banal na aklat, banal na libro, na ang laman po nito ay puro mga salita po ng Diyos. Tama po, tao ang gumawa. Pero hindi po ito magagawa ng tao kung wala pong dikta ng ating pong Panginoong Diyos.
huwag po nating baliwalain ang banal na kasulatan. Isa po ito sa kinagagalit ng ating pong dakilang Ama na maraming mga tao ang binabaliwala ang ebanghelyo ng Panginoon. Maraming mga tao ang hindi nagbabasa ng banal na kasulatan. Maraming mga tao ang hindi nakikinig ng mga mensahe na ibinababa buhat sa kalangitan. Bagkos, alam niyo po yung ginagawa ng iba na ibang pananampalataya na sasabihin mga karumal-dumal daw po yung espiritu. Matakot po tayo sa mga sinasabi natin dahil lahat po ng mga ginagawa natin dito sa karya ng langit, lahat po yan ay nakatala sa banal na kasulatan. Mga kapatid ko sa pananampalataya, nais ko lamang po ipaalam sa lahat ng mga tao na kailangan na po tayong magbalik loob sa Diyos para matapos na po yung lahat ng mga nangyayaring ito sa ating pong kapanahunan. Huwag na po nating hintayin na ang lahat ng mga nangyayari na ito na mga kasakunaan, mga dilubyo, na kung ano-ano mang nakakatakot na kung sakaling mangyari sa atin. Para po maiwasan natin ang lahat ng mga bagay na ito, tandaan po natin lagi mga kapatid ko sa pananampalataya na ang Diyos ay gumagamit po sila ng mga tao upang ang lahat ng mga tao ay mabigyan nila ng mga babala, upang ang mga kasakunan na to ay huwag pong mangyari sa ating bansa. Kasi po nakamensahe na marami raw pong mga tao ang mamamatay. Pag-isipan po natin yung lahat po ng mga ginagawa natin sa ating pong buhay, lalong-lalo na po yung mga nasa pamunuan, mga kagalang-galang. Isa po ito sa hinihiling ko sa inyo na gumawa po tayo ng batas na makalulugod sa ating pong dakilang Ama, makalulugod sa ating Panginoon at sa lahat ng mga banal na naroroon sa kalangitan. Gumawa po tayo ng batas na sa araw ng linggo, sa araw ng Sabat, lahat ng mga tao ay sasamba sa araw ng Sabat. Dahil ito po ang isa sa pinag-uugatan kung bakit ang ating dakilang Ama ay nagagalit sa sangkatauhan. Bakit po? Kailangan ng lahat ng mga tao ay sumamba sa araw ng Sabat. Dahil ito po ang nais ng ating Ama, na ang lahat ng mga tao ay magkatipon. Dahil siya ay bababa at upang kanyang maiparinig ang kanyang tinig sa lahat ng mga tao. Babasa po tayo ng kasulatan sa aklat po ng Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 10. Kailangan na po itong maganap, mga kapatid ko sa pananampalataya, bago po tayo maubos. Hindi po natin alam kung sa araw ng bukas, sa susunod na mga araw, tama po buhay pa tayo ngayon. Subalit hindi natin alam sa mga susunod na araw o sa mga susunod na panahon, wala na pala tayong buhay. Wala na tayo sa daigdig na ito. Kaya po kami nangangaral at ipinapaalam po namin ang mga bagay-bagay na ito upang tayo po'y makapaganda. Na kung sakali na tayo ay lilisan sa sanlibutan, tayo po ay makapaglinis na ng ating pong mga damit. Makapaglinis na tayo ng ating pagkatao, makapaglinis na tayo ng ating ugali, ng lahat sa atin ng ating kaluluwa, upang tayo ay makabalik doon sa tunay nating tahanan, doon sa kaharian ng langit, sa kaluwalhatian ng ating Ama. Ang sabi po dito, yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon,
Papagpisanin mo sa akin ang bayan at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Kaya po ito yung hinihiling ko sa inyo, mga kagalang-galang, na mga nakaupo ngayon sa pamunuan dyan sa gobyerno. Ito po ang ninanais at kalooban ng ating dakilang Ama, na ang lahat ng mga tao ay sumamba sa araw ng Sabat upang kanyang maiparinig ang kanyang tinig sa lahat ng mga tao, na masabi niya ang lahat ng kanyang mga kalooban, katuwiran, upang ang ating Ama ay hindi na magalit at hindi na magbigay pa ng mga kaparusahan sa sangkatauhan. Na kung masusunod po natin ang kanyang mga nais, kung susundin natin ang mga gusto ng ating Ama sa kalangitan, hindi na po tayo magkakaroon pa ng mga kaparusahan. Hindi na po tayo magkakaroon pa ng sumpa, hindi na tayo makakaranas ng mga kahirapan, hindi na tayo makakaranas ng mga dilubyo, kasakunaan, at kung ano pa na mga mangyayaring masasama sa sangkatauhan. Kailangan po nating isama ang Diyos sa lahat ng araw na ating ikabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Bawat oras, bawat saglit, kailangan po konektado tayo sa lumalang sa atin. Dahil kung hindi natin ito gagawin, ay baka maubos po tayo. Lumalabas na tayo ay lumalaban sa Diyos. May kaya po ba tayo sa Diyos? Anumang oras, pwede po tayong tanggalan ng buhay. Kaya mga kagalang-galang, isa po ito sa ibinibigay ko sa inyo bilang isang simpleng ebanghilista na nagpapayo upang matapos na ang mga kaparusahan na ito, na ipinagkakalob at ibinulaos na sa sangkatauhan ang mga kaparusahan. Dahil sa araw ng Sabat, dito po tayo mag-aaral, dito tayo magkakatuwiranan, dito tayo mag-aaral ng mga salita ng Diyos upang ang mga tao ay magkaroon ng kabanalan, na ang bawat mga magulang ay makakapagturo, makakapag-aral at makakapagturo sa kanilang mga anak ng pangkabanalan, na upang ang lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo ay may iwasan na po ang pagkakasala at makagawa pa ng mga kasamaan sa kanilang kapwa. Dahil kung mangyayari po ang mga bagay nito na matagal na pong hinahangad ng ating pong pastor na bumaba ang ating dakilang Ama upang kanyang maiparinig ang kanyang tinig sa sangkatauhan, wala pong ibang makagagawa nito kundi ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, na hindi nyo kilalanin, na hindi ninyo pinaniniwalaan. Dahil kung sasabihin ko po sa inyo na siya ang taong ginagamit ng ating dakilang Ama sa ating kapanahunan ngayon, alam ko po na maraming manunuya, maraming mga tao magtatawa sa akin, maraming mga tao na magsasabing panibagong kibuloy na naman, panibagong mga bulaan na naman. Subalit tandaan po nating lahat, sa bawat panahon, ang Diyos po ay may ginagamit na tao upang makapagpahayag ng kalooban ng ating dakilang Ama. Siya po ang maghahanda ng daan kung papaano ang dakilang Ama ay bababa sa kalupaan. Napakahiwaga po ng mangyayari at magaganap na ito, na minsan sa buhay mo ay hindi mo pa nakita, hindi mo pa narinig, hindi mo pa nasilayan. Subalit sa amin po, na matagal nang nakakasaksi ng mga ganitong bagay, parang normal na lang po sa amin ito. Napakahirap pong paniwalaan ang mga hiwaga na nagaganap sa karya ng langit. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na kailangan na pong maganap ng Ama ay kailangan ng bumaba. Kaya po ito po hinihiling ko sa sangkatauhan, sa lahat ng mga tao, anuman ang iyong lahi,
anuman ang iyong pananampalataya, anuman ang iyong relihiyon, anuman ang iyong paniniwala, magkaisa na po tayo, magkatipon-tipon po tayo upang ang ating dakilang Ama ay makababa na. Lahat po ng mga banal na espiritu, bababa po yan. Tandaan po natin lagi, may isang tao na maghahanda ng daan. Wala pong iba kundi ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Sino po ba yung sinasabing daan na ihahanda ng pastor? Sila po yung mga propeta, sila yung mga luklukan, sila yung mga templo, sila yung mga tabernakulo. Sila po yung mga kasangkapan. Mahirap pong paniwalaan itong mga bagay na to dahil hindi pa po ito nahayag. Kaya kailangan na pong mahayag yung mga lihim. Kailangan na pong malaman ng sangkatauhan na ang Diyos ay bumababa. Meron lamang po itong proseso na dapat mangyari. Para po yung mga pananampalataya. Eto na naman po tayo. Hindi po ako nanunuligsa pero nais na po itong maganap sa sangkatauhan upang wala na pong taong maligaw pa. Upang wala na pong tao na magkakaroon pa ng mga kung saan pa gustong pumunta na pananampalataya. Ito na po yung tamang panahon para makilala nyo na po kung ano ba ang dalang paniniwala ng Kaharian ng Langit. Although marami po na nagsasabi na kami raw po yung mga kulto, tandaan po natin lagi na ang pananampalataya na daladala ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po yung Katoliko na ipinangangaral at pinangangalandakan ninyo. Hindi po Katoliko ang Panginoong Hesukristo, hindi po Katoliko si San Pedro. Naririnig po nila kung anong sinasabi ko. At yan po ay pangahawakan kong salita sa inyong lahat. Hindi Katoliko ang Panginoon. Hindi Katoliko ang San Pedro na ipinangangalandakan po ninyo. Kailangan nyo na pong malaman na ang Panginoong Hesukristo ay isang Hudyo. Basahin po natin. Ito po ang aking pong ebidensya. Ito po ay sinabi ng ating Panginoong Hesukristo mula sa kanyang bibig. At ito po ang itinuturo niya sa lahat ng mga tao na dapat na pong mangyari at maganap sa sangkatauhan. Kung paanong paraan ng pagsamba ang gagawin po natin para ang Diyos po ay hindi na po magalit. Juan Kapitulo 4, talatang 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Bakit po ba sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman? Bakit? Una po sa lahat, marami po mga tao, tumanda na po tayo, lahat ng mga puti na, lahat ng mga buhok natin sa ulo, nagkanda puti-putian na po. Nagkaroon na po ng mga tungkodang iba na kanilang sinasamba ni minsan sa kanilang tanang buhay, hindi pa nila narinig yung tinig ng Diyos na sinasamba nila. Hindi man sila nakarinig ng tinig ng mga banal na espiritu. Subalit ito po sinabi ng Panginoon, sinasamba namin ang nalalaman namin. Dahil po dito sa Kaharian ng Langit, kapag bumaba ang espiritu ng Panginoong Hesukristo, nagpapakilala po sila. Kapag sila bago sila umalis, magsasabi kung sinong espiritu yung bumaba. Guro na sangkatauhan, hari ng mga hari, Jesus ng Nazaret, yan po yung pinipirma nila. At kung inang Berhen naman, ina ng Lagi Saklolo, inang Berhen Maria, yan po yung mga pinipirma nila, Santo Niño. Ganyan po sila, bumababa sila, nagpapakilala sila. Kaya po nakikilala namin kung sino po yung mga sinasamba namin. Hindi po kami sasamba sa mga masasamang espiritu,
na ibinabato niyo po sa amin. Hindi po kami mga baliw para sumamba sa mga masasamang espiritu. Tuloy po natin. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa espiritu at katotohanan. Ito po yung paraan ng pagsamba na itinuro po sa atin ng ating pong Panginoong Hesukristo, na tayo ay sasamba sa ating dakilang Ama sa espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya magsasamba ay kinakailangang sumamba sa espiritu at katotohanan. Napakalinaw po yan. Ang Panginoong Hesukristo po ang nagtuturo ng lahat ng mga bagay nito upang tayo po ay hindi na po magkaroon pa ng mga pagkakamali, upang ang ating dakilang Ama hindi na po magalit sa sangkatauhan. Kaya po namin itinuturo yung lahat ng mga bagay na ito. Ang amin po mga sinasabi ay mga bagay na sinabi ng ating Panginoon, na kung paano niya ito itinuturo sa sangkatauhan ng kapanahunan nila, ay ganun din po namin ito sinasabi at ganun din po namin ito pinapangaral sa sangkatauhan, upang wala na pong tao na maliligaw pa. Kung paanong sinabi ng Panginoon, kung paano sinabi ng dakilang Ama at kung paano sinabi ng Panginoon Hesukristo, ganun din po namin ito sinasabi sa inyo. Walang labis, walang kulang. Kailangan na po kasing mahayag ang lahat ng mga bagay na ito upang ang ating pong Panginoong Diyos, ang ating dakilang Ama, ay huwag na pong magalit sa atin. Bagkos magtamo po tayo ng mga pagpapala. Dahil ang sabi pa po dito sa 24, ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at katotohanan. Yan po yung paraan na pagsamba na ginagawa po ng mga apostol. Yan ang paraan na ginagawa ng mga propeta nung kapanahunan nila. Yan yung paraan ng pagsamba na ginagawa ng ating pong Panginoong Hesukristo, na dapat na pong mangyari sa buong kinapal sa lahat ng mga tao ng paraang pagsamba na ginawa nila kung paano silang nakarating sa kalangitan. Yan po yung aming itinuturong pagsamba, na ang lahat ng mga tao ay sasamba sa Ama, sa espiritu at katotohanan. Sapagkat yan po yung hinahanap ng ating Ama na paraan ng pagsamba kung paano tayo sasamba sa Kanya. At sa araw po ng Sabat, ito po ay ating gagawin. Sa pagsapit po ng hating gabi, tayo po'y mananalangin sa Kanya. Yan po yung mga bagay-bagay na hinahanap ng ating dakilang Ama sa lahat ng mga nilikha niya sa sangkalupaan. Lahat ng mga taong nilalang ng Diyos, kailangan magsamba, magpuri, manalangin, at gumalang sa lumalang sa atin. Walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating dakilang Ama, ang Diyos ng kaliwanagan, hindi po ng kadiliman. Yan po yung ating sinasamba. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya at sa lahat po ng mga namumuno, kailangan na po itong maganap upang yung mga napapanood po natin sa social media ng mga kasakunaan ay huwag na pong mangyari sa ating bayan. Ngayon pa lamang po, gumawa na po tayo ng mga hakbang, gumawa na po tayo ng mga batas na ang lahat ng mga tao sa buong Pilipinas ay sasamba sa araw ng Sabat. Na kung makikita ng ating dakilang Ama ang mga ganitong bagay na ating pinagsusumikapan, na lahat ng mga tao ay magkakaisa na, lahat ng mga tao ay magkakabuklod-buklod na, anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong relihiyon, anuman ang iyong paniniwala, na ang lahat ay sasamba sa Ama, sa espiritu at katotohanan. Maniniwala po ba kayo na mahuhupa ang galit ng ating dakilang Ama sa sangkatauhan? Alam ko po na maraming mga tao
ang naniniwala na lamang sa mga sinasabi ng mga naghahayag. Kapag yung mga sinasabi namin ng mga kasakunan na yan ay nasa kanilang harapan, nasa kanila ng harapan ng kamatayan, doon pa lamang maniniwala mga tao na totoo pala yung aming mga sinasabi, dahil yung mga sinasabi po namin na to at inihahayag sa inyo, marami pong mga inihahayag ang mga banal na espiritu upang makapagbigay po kami ng mga babala, makapagbigay sila ng mga babala sa inyo na kailangan namin maihatid sa inyong lahat. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na po para tayong lahat ay magbalik loob na po sa Diyos. Kaya nga po ang sabi po ni Propeta Amos, babasa po ulit tayo, Amos Kapitulo 5, talatang 4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sambahayan ni Israel, hanapin ninyo ko at kayo'y mga bubuhay. Ang tanong po dito, saan po ba natin nahanapin ng Diyos? Ganon din po yung sinasabi sa atin ni Propeta Zephanias. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ng Panginoon. Hindi po isang propeta lang ang nag-uutos sa atin. Utos po ito sa atin ng mga banal, utos po sa atin ito ng Diyos na hanapin na po natin ang Diyos. Ganun din po ang sinasabi ni Propeta Jeremias, Propeta Zephanias, at Propeta Amos. Lahat po ng mga bagay po na ito ay pinapaalam namin sa inyong lahat upang tayo po'y magkaroon ng kaligtasan sa mga nangyayari po mga dilubyo at kasakunaan sa ating pong kapanahunan, na may mga bagong hula po na kung hindi po mangyayari ang mga bagay-bagay na ito na tayo magbabalik loob sa Diyos, mas lalong malala pa raw po ang mga mangyayaring kaganapan sa mga darating na araw. Ibig sabihin, mas marami pong bahay ang mawawasak, mas maraming mga tao ang mawawalan ng buhay. Maraming mga tao ang mga mamatay. Dahil yan naman po'y nakahula. Sabi, eto po, babasahin po natin yung hula ni Propeta Zacarias. Zacarias, Kapitulo 13, talatang 8. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, ito po mga pinapangaral namin sa inyo. Nagbibigay po kami ng mga babala. Nagbibigay po kami ng mga bagay-bagay na dapat po natin gawin upang tayo po makapaganda. Ito po mga magaganap po na ito, talaga pong nakakatakot, nakakasindak, na ang nais lamang po namin, magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. Magkaroon tayo ng mga bagay-bagay na para hindi na tayo makagawa pa ng kasamaan sa ating kapwa. Ito po ang sinasabi sa Zacarias Kapitulo 13, talatang 8. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo ay may iwan. Ano po yung ibig sabihin nito? Sa isang mundo, hinati po ito ng 3 bahagi. Ang 2 bahagi, lahat daw po ay mamamatay. Kaya po sana pag-isipan po natin yung mga bagay-bagay nito. Kailangan po tayong mag-aral na matakot sa Panginoon para hindi na po tayo makagawa pa ng mga kasamaan at kasalanan. Na kung nalalaman natin na ang Diyos ay nagagalit, ang Diyos ay pumapatay, at ang Diyos ay bumubuhay, wala pong makaliligtas sa kanyang kamay.
Kailangan din po natin ipangaral sa lahat ng nangangaral, ipangaral din po natin sa lahat ng mga tao ng ating Diyos ay pumapatay at siya ay bumubuhay. O sige po, basahin na rin po natin. Deuteronomio Kapitulo 32, talatang 39. Kasi po lahat po ng mga sinasabi ko, lahat po yan ay nasa banal na kasulatan. Hindi po ako nagsasabi ng sa aking sarili lang. Dahil nga po ang sabi ng Panginoon, ano man ang sinabi ng ating dakilang Ama sa Kanya, ganun niya sinasabi, ganun din po kami. Kung paanong sinabi ng Panginoon, ganun din po namin ito sinasabi sa inyo. Sabi po dito, sa Deuteronomio Kapitulo 32, talatang 39, tingnan ninyo ngayon na ako nga, sa makatuwid bagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Kaya kahit ikaw pa yung pinakamataas na leader ng bansa, ikaw pa yung hari ng isang bansa, maniniwala ka ba sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa isang sandali, kayang tanggalin ng Diyos ang buhay mo? Mag-aral po tayong matakot sa Diyos. Kaya lagi po nating tandaan, ano man ang ginagawa natin sa ating pong kapwa, aral po ito ng Panginoon. Ano man ang ginagawa natin sa ating pong kapwa, hindi mo yan sa Kanya ginawa. Lahat ng ginagawa natin sa ating kapwa, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama, lahat yan ay ginagawa natin sa Panginoon. Hindi po sa yung kung sino man yung ginawaan mo ng kasamaan o kabutihan. Sa Panginoon mo po yan ginawa. Kaya sana po mga kapatid ko sa pananampalataya, bawat gawin ng tao sa ibabaw ng lupa, bawat ihasik ng tao sa ibabaw ng lupa, lahat po yan ay aanihin mo. Kung nagtanim ka ng masama, natural, masama ang anihin mo. Subalit kung tayo ay nagtatanim ng mga kabutihan sa ating kapwa, tumulong tayo, nagkaroon tayo ng awa, malasakit, tumulong tayo sa mga tao nangangailangan, sa mga tao may hirap, lahat po yan ay nakikita po ng Diyos. Dahil ang sabi po niya sa Jeremias, Kapitulo 16, talatang 17, basa po ulit tayo. Sapagkat ang aking mga mata ay nangasa lahat ng kanilang lakad, sila'y hindi nangakukubli sa aking mukha o nangalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. Ganito din po yung sinabi ni Propeta Jeremias sa Jeremias Kapitulo 23, talatang 23. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. May makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya. Kaya lahat po ng ginagawa nating nasa lihim, wala pong malilihim sa Diyos. Lahat ng mga itinatago nating mga kung anumang lihim na yan, alam po ng Diyos yung lahat ng ating po mga ginagawa. Kaya wala po tayong maitatago. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na po ng pagbabago. Panahon na po na ang bawat tao magbalik loob na po tayo sa Diyos. Kailangan na po natin bumalik sa ating pong dakilang Ama. Dahil ito po yung buong katungkulan natin na kailangan po natin sumunod sa Kanyang utos. Dahil ito yung buong katungkulan po nating mga tao kung bakit tayo nabubuhay dito sa sangkalupaan, na ang bawat tao ay susunod sa bawat pinag-uutos ng ating dakilang Ama. Dahil tayo Kanyang mga anak, dahil tayo Kanyang mga nilalang,
na kailangang sumunod sa isang Diyos na dapat kilalanin ng buong Pilipinas at ng buong mundo. Basahin po natin sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13. Ang sabi po dito, wala na. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Ito rin po yung sinasabi ko kanina, kaya po dapat ang lahat ng mga tao ay sumamba sa araw ng Sabat, na dapat ay gawaan po ito ng mga mambabatas, na ang linggo na isang banal na araw. Ito po yung ikapitong araw na pinakabanal ng Panginoon, na lahat ng mga tao ay sasamba sa araw ng Sabat. Huwag po nating baliwalain ang araw ng Sabat. Ito po ang isa sa kinagagalit ng ating pong dakilang Ama at ng Panginoon sa lahat ng mga tao, na dapat po nating malaman. Dahil binabaliwala po natin ang araw ng Sabat na pinakabanal sa Panginoon, na kung ang ating pong dakilang Ama iginalang po yung araw ng Sabat, bakit po tayong mga tao hindi po natin maigalang ang araw ng Sabat? Hindi po ba natin nalalaman na anumang saglit pwedeng tanggalin ng Diyos ang mga buhay natin? Wala pong magagawa yung mga kayamanan na yan, ginto at pilak mo, ay hindi makapagliligtas sa iyo sa kaarawan ng kapuotan at galit ng Diyos. Dahil nga po sa pagwawalang bahala po natin sa Ebanghelyo ng Panginoon, dahil sa pagwawalang bahala natin sa araw ng Sabat, na dapat ang lahat ng mga tao ay sumamba sa araw ng Sabat. Alam niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, noong kapanahunan ng Propeta Moises, alam niyo po ba na napakabigat ng kaso ng mga taong hindi sumasamba sa araw ng Sabat? Binibitay po sila. Kaya bawat tao noon sumasamba sa araw ng Sabat. Bakit po hindi natin ito magawa? Tayong mga tao. Kaya nga po ang sabi rin ng Propeta Moises, ipinapayo ang paggalang sa Panginoon. Babasa po ulit tayo. Pasensya na po, kailangan po nating malaman itong lahat. Pero tuloy muna po natin itong sinasabi rito sa Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng mga tao. Di po ba napakalinaw na ang Panginoong Diyos po ay nagtuturo po sa ating lahat na sundin natin ang kanyang mga utos, at huwag po tayong sumaway sa lahat ng kanyang mga kagustuhan, at huwag po tayong sumaway sa lahat ng kanyang mga kautusan, upang siya ay huwag magalit sa atin, upang huwag po tayo magkaroon ng parusa, upang huwag po tayo magkaroon ng mga kasakunaan at mga dilubyo. Yan po yung mga paraan na binibigay ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat ng mga tao, upang ang bawat tao po ay magkaroon ng matahimik na buhay, ang bawat tao ay magkaroon ng katiwasayan sa lahat ng ating buhay sa ibabaw ng lupa. Sa lahat ng araw natin kinabubuhay sa araw ng lupa, tayo ay mapayapak, may katahimikan. Wala pong tao na hindi nagangad ng mga ganitong bagay. Subalit, kung tayo po ay susuway sa kanyang mga utos, puro po katakot-takot po na kaparusahan ang ating pong tatamuhin. Kaya po itong ipapakita ko lamang po, kung nakikita nyo po yung bandera namin, nandiyan po ang 10 utos ng Diyos na dapat po nating sundin lahat ng mga tao. Yan po ang isa sa kinagagalit ng ating pong dakilang Ama, na wala raw pong sumusunod
sa 10 utos na ito. Alam niyo po ba na 10 utos na ito, ipinagkaloob po ito kay Propeta Moises nung kapanahunan niya, at ito po ay isinalin at ibinigay sa ating kapanahunan sa ating pong pastor. Mahaba po itong palaktakan, kung aking pong patututuhanan, banal na Espiritu po ang naghayag ng mga bagay nito, hindi po ako. Wala po akong karapatan na magsalita na. Ang sinasabi ko lang po kung ano po yung mga bagay-bagay na aking pong nasaksihan dito sa Kaharian ng Langit. Ito po yung mga ibinibigay po ng ating kagalang-galang na Propeta Moises sa lahat po ng mga tao. Para po matigil na po yung mga kasakunan na to, na huwag na pong dumating sa atin yung mga dilubyo, pwede pong mangyari. Marami pong nakabang na pwede mangyari sa ating lahat ng mga kasakunaan kung tayo po ay hindi magsisisi at magbabago at magbabalik loob sa ating pong Panginoon. Kaya po ang pinapayo po ng ating pong kagalang-galang na Propeta Moises sa lahat po ng mga tao, babasa po ulit tayo. Deuteronomio Kapitulo 10, talatang 12. Ipinapayo ang paggalang sa Panginoon. Kung hindi niyo po napapansin, kanina ka pa po inihayag na dapat ang center of attraction natin na lagi natin pinagtutuunan ng pansin ang ating pong Panginoong Diyos. Dahil nga po, ang ating pong Panginoong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Seloso po ang ating Panginoon. Ayaw niya na may iba kang Ginoo Diyos. Ang nais niya, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Alam niyo po ba yung mga trabaho na yan, na kahit araw ng Sabat, araw ng Linggo, na tinatrabaho mo pa, na dapat sana nagpapahinga ka, isa po yan sa Ginoo Diyos mo. Yan po mga trabaho yan, na yan. At yung po naghahanap ng mga kaperahan sa araw ng Linggo. Para po ba nangyayari, ang pera na po ang Ginoo Diyos ng sangkatauhan. Yan po yung dapat po nating malaman ng ating pong Panginoong Diyos ay naninibugho. Kaya po siya ay nagagalit sa sangkatauhan. Kaya po ito mga patuloy na pagbuhos ng mga kaparusahan, iba't ibang panig na po ng bansa, niyayanig na po ng kapangyarihan ng ating Panginoon at ng ating dakilang Ama, na ang 4 na prinsipe na pinagkalooban ng karapatan ng Panginoon na pumatay sa sangkatauhan, ginagawa na po nila yung kanilang mga tungkulin sa sangkatauhan. Gera, lindol, bagyo, pagputok ng bulkan, naganap na pong lahat. Ano pa po ba yung hinihintay natin? Hinihintay pa po ba natin na ang mga 4 na prinsipe na yan ay pumunta sa atin at sa atin ipalasat, iparanas yung kanilang mga kapangyarihan bago tayo maniwala sa mga taong naghahayag ng mga katotohanan? Kaya po ang sabi ng pastor, nakaharap po ako noon nang magkausap ang Haring Kamatayan at ang ating pong pastor, na ang sabi ng Haring Kamatayan, nakukunin na niya ang buhay ng mga tao. Ang sabi po ng pastor, kagalang-galang, kung sino po yung mga taong hindi ko pakikinabangan sa huling araw, kunin nyo na. Sino po ba itong mga tao na sinasabing hindi na kailangan sa huling araw? Ito po yung mga taong winawalang halaga ang ebanghelyo ng Panginoon. Ito yung mga tao na wala na pong Diyos kundi yung pera. Ito po yung mga tao walang pakialam na may Diyos na nakatanaw sa kanilang lahat. At sino po ba yung taong tinutukoy ng ating pong pastor na ititira ni Haring Kamatayan? Ang sabi po kasi ng pastor, kagalang-galang, itira mo po yung mga taong magagamit ko pa sa huling araw. Sila po yung mga taong may awa, malasakit sa taong bayan. Sila yung mga taong kinikilalang Diyos. Sila yung mga taong kumikilala at nakikinig ng ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Sila yung mga taong nakikinig ng mga mensahe ng mga banal. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Subalit ang sabi po ng Panginoon sa iba, ang hindi nakikinig
ng salita ng Diyos ay hindi sa Diyos. Sinabi po yan ng Panginoon. Nasa Juan Kapitulo 8 po yan. Ito po ang pinapayo ni Propeta Moises para po sa ating lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya. Isa po ito sa makapagliligtas po sa atin sa araw ng kasakunan na pwedeng maganap dahil marami pong kaganapan ang mangyayari sa ating pong kapanahunan. Dahil nga po yung mga parusa ay ibinulaos na ng ating dakilang Ama. Dahil sa galit ng Diyos, ibinulaos na po niya ang lahat ng mga kaparusahan sa sangkalupaan. Ito naman po ang ipinapayo namin, na ipinapayo ng mga banal ni Patriarka Moises sa lahat ng mga tao, na tayong lahat ay gumalang sa ating dakilang Ama. Ang sabi po niya, ipinapayo ang paggalang sa Panginoon. At ngayon, Israel po ang tinutukoy dito, pero tayo pong lahat ay nasa Pilipinas. Kaya babasahin po natin, tandaan po natin lagi na kapag tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan, tayo po ang kinakausap ng Diyos. At ngayon, Pilipinas, anong hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Di po ba nagtanong pa? Ano ba yung hinihingi sa atin ng Diyos? Eto po, kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon. Isabuhay po natin lahat po ng mga aral na atin po naririnig, lakipan po natin ito ng gawa, dahil hindi ang tagapakinig ng banal na mga aral ng banal na kasulatan at ng mga batas ang hindi po inaaring ganap, dahil ang inaari pong ganap ng ating Panginoon ay ang mga gumaganap, yung pong gumagawa. Nilalakipan po nila ng mga sakdal na gawa yung mga aral na kanila pong naririnig. Yan po yung inaaring ganap ng ating pong Panginoon, na kung makikita po ng ating dakilang Ama at ng Panginoon na tayo ay gumagawa ng mga ganitong bagay, sa palagay mo po kaya hindi kanya gagantimpalaan? Tuloy po natin. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Ito nga po yung sinasabi ko kanina, gawin po natin center of attraction ng ating buhay. Ang ating pong Panginoon, ang ating pong dakilang Ama, bawat oras, bawat saglit, alalahanin po natin ang ating pong Panginoon. Bawat oras, bawat saglit, tayo ay magpupuri sa Kanya. Huwag po natin gamitin ang ating mga dila sa pagmumura. Huwag po natin gamitin ang ating mga dila sa panglalait ng ating kapwa. Huwag natin gamitin ang ating mga dila sa kung ano mang masasakit na salita natin sasabihin sa ating kapwa. Gamitin po natin ang ating mga dila, ang ating mga labi, ang ating mga bibig sa pagpupuri, pasasalamat, at pananampalataya, pag-awit sa ating pong dakilang Ama ng mga pangkabanalan. Diyan po natin gamitin ang ating pong mga labi, ang ating mga dila. Gamitin natin ito ng tama upang ang ating Ama ay matuwa po sa atin at hindi po magalit. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Kita nyo naman po mga kapatid ko sa pananampalataya na kung magagawa po natin itong mga bagay na ito, sa palagay mo po kaya magagalit pa sa atin ang ating pong Panginoon? Sa palagay ko po naman, magkakaroon siya ng kaluguran sa ating lahat na ang kanyang mga nilikha ay gumagalang rumerespeto sa isang Ama na nasa kalangitan. At huwag po natin hintayin sa atin na sabihin ng ating Ama, kung ako nga'y Ama, na kung patuloy po natin silang babaliwalain, na huwag po sana magsalita ang ating Ama
na kung ako nga'y Ama, nasaan ang aking dangal? At kung ako nga'y Panginoon, nasaan ang takot niyo sa akin? Dahil ito po mga ginagawa niya sa lahat ng iba't ibang panig ng bansa. Ipinalalasap na po ng Diyos ang kanyang galit, ipinararamdam na sa Diyos, niyayanig na po ang sangkatauhan. Buti nga po yung sa kulay itim na sinasamba ng mga Muslim, binaha po yun ng insekto. Ano po yung ibig sabihin nito? Pag-isipan nyo po yung bagay na yan, kung bakit po binaha ng insekto, yung kulay itim na yan na pinupuntahan ng mga Muslim. Wala po ako sasabing masama sa inyo, pag-isipan nyo lamang po kung bakit binaha ng insekto yung, hindi ko pa alam kung anong lugar yan, yung may kulay itim na kwadrado na sinasamba ng mga Muslim. Bakit po yan binaha ng mga insekto? Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi po kaya ang ibig sabihin nito, ayaw ng Ama ng kanilang mga ginagawa, na parang ang sinasamba po nila ay yung batong itim na yon. Pag-isipan po natin, pagbulayan po natin yung mga nangyari na yan. At sa iba't ibang panig po ng daigdig, tigilan na po natin yung pagsamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Ang ating pong dakilain, sambahin sa buong Pilipinas at sa buong mundo, sambahin natin ang ating dakilang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat tinahanap ng Ama gayon na maging mananamba sa Kanya. Tayong lahat ay mananamba, tayong lahat ay mga nilikha ng Diyos, tayong lahat dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Yan po ang hinahanap ng Ama, na tayo magsamba sa Kanya. Kailangan na po natin itong gawin upang huwag pong dumating sa atin ang sinasabing The Big One. Alam na po naman natin kung ano yung The Big One na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na nakikinig sa amin. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay aming tinataas sa ating pong dakilang Ama. Siya nawa. Maraming salamat po.